Hi guys, so welcome to the second training. This video is about calendar management. Okay, so kadalasan naman ng tools na ginagamit, of course, related or linked doon sa emails ni client. So kung naka-Gmail siya, ang gamit niya Google Calendar. If it's Outlook Calendar, and then Apple Mail, edi Apple Calendar obviously, 'di ba? So anyway, napaka-straightforward nitong topic na 'to. Ang pag-aaralan lang natin is yung basic features ng calendar, and then, later pala magpo-provide ako ng magpo-provide ako ng links for templates na kadalasan, puwede niyong basahin para lang ma-idea kayo sa mga types of emails that you send out when you're trying to book meetings with clients or book meetings for your clients. And then also emails, 'di ba, kung paano yung parang tone kapag, you're communicating with your clients or network. So, yun. So, hindi ko na i-discuss yun. Magpapakita na lang. Magbibigay na ako ng links, tapos nandun na yung templates. Alright? And then, okay. So, dun na tayo sa may calendar. So, itong Google Calendar naman, again, halos same lang siya. So, hindi ko na i-discuss yung Outlook and Apple since different tools pero same features, they work the same way. Kaya dito naman sa VA, halos lahat ganon. Ang dami-daming tools, as in thousands, ang daming options for website, for calendar, for email, for social media management, email marketing. Pero, madali lang siya kasi if you're familiar with one or two, madali ng pag-aralan yung iba kasi they all work the same way. 'Di ba? Ganun naman siya pag nag-develop ka ng app, it should be easy for the users, 'di ba? Kasi pina-pattern lang din nila sa ibang app. So ganun siya kaya wag kayong matatakot. Kapag may tool si client na parang binanggit niya sa call na hindi niyo alam, kailangan niyo lang malaman what type of tool is that. Parang saan nila ginagamit yung tool na yun. So anyway, doon natin siya i-tackle kapag nasa discovery call na tayo. Pero ayun, yung sinasabi ko, basically, ang meaning ko lang is maraming tools pero halos pare-pareho lang kaya wag kayong malula. Kailangan mo lang maging familiar sa isa or dalawa. So, ito yung calendar. Ayan. Dito mo makikita lahat ng calendars na meron ka and naka-share sa'yo. So, for example, so ayun, yun yung isa pang pinaka kailangan. Kailangan yung calendar ni client i-share mo sa'yo. Para nakikita mo dito yung mga meetings niya or yung schedule niya. So, settings and sharing. Siyempre, doon ka muna sa account ni client. Kailangan share with specific people. I-add mo yung email address mo, tas anong kailangan. So, dapat, kaya mong mag-make ng changes doon, di ba? And updates. So, dito mo siya papalitan, at saka mo i-send sa email address mo. Diba? So, pwede kang mag-arrange ng meetings for him or for your client, him or her, using your account. Alright, so again, dito mo makita lahat ng calendars. Other calendars naman, ito yung mga, ayan, holidays or iba. Ito, yung month view, ito, pwede mong palitan yung default, day. Ito, nakalagay na dito kung ano yung letter sa keyboard mo na shortcut. So, kapag kinlik mo yung W, magiging week view siya. Kapag M, month view. So, ayan siya. So, pwede mo tong i-untick para yung Monday to Friday lang makikita mo. So, anyway, kadalasan ganito siya, with weekends. So, ang i-ano lang natin dito is yung settings. Ang discuss natin yung settings tapos yung pinaka fields, 'di ba? So, ito, ang makikita mo dito kung ano yung time zone mo. So, pag pumunta ka ng settings, pwede mong palitan to. Tulad nito, mali yung time zone ko. Kailangan, naka +8 tayo, 'di ba? So, ayan. Actually, kahit ano namang ilagay mo. Tapos, pwede kang mag-display ng secondary time zone. So, pwede mong gamitin dito kung ano yung time zone ni client mo. So, let's say, ang client natin is, pwede ba akong mag-search? Wait lang, tagal na natin hindi nag-admin.
GMT, Melbourne or Sydney. Ano nga ba sila? GMT plus 11? Tama. Ito, 10 lang. Wala. Yan. Pwede mong lagyan ng label, Manila. Ganyan. Tapos i-save mo. Yun nga, hide. Hindi. Automatic na siya na nasa-save. So, pag pumunta ka doon, makikita mo na dito yung dalawang time zone. So, mas madali nang mag-set ng meetings. Makikita mo na kapag 10 a.m. dito, 12 doon sa client mo, right? So, yun yung isa sa mga pro tips. Pwede mong i-activate yung secondary time zone. And then, punta muna tayo. Yun lang naman kadalasan dito sa settings. So, date format, pwede mong palitan. So, kung gusto mong gawing similar dun sa client mo, di ba? I think US to, US format. Ito yung Australian. Yung una yung day. Tapos, ano ba bang mga kadalasan pinapalitan dito? Ito mga to naman yan, as is na to eh. View options. Okay na yan. So, wag na natin galawin. So, yun. Ang kadalasan naman sa settings, ayun lang, enable nyo yung time zone ni client dito. And then, doon na tayo sa pag-create ng events. Tapos mamaya doon tayo sa actual, sa pinaka-demo. Ayan. So, kapag nag-click ka, makikita mo event, task, appointment, schedule. Tapos, kapag naka-work email ka, kunwari, ito kasing email na to, pag nakita nyo, hindi ko na-discuss kanina. Ito yung work email address ko, pero ito talaga yung Gmail. 'Di ba? Kaya siya dalawa kasi itong email na to, hindi ko siya binili sa Gmail, sa Google. Yung domain na to, binili ko siya sa ibang web hosting. Webmail siya. Kinonect ko lang siya sa Gmail. 'Di ba gano'n siya? Parang pwede kang mag-open ng ibang email sa Apple, sa Outlook, sa Gmail. Kino-connect ko lang siya gamit tong client configuration setting. So, pag may nakita kayong ganun kay client, ibig sabihin, yung ganito, madalas, ibig sabihin, hindi sila bumili ng domain sa Gmail or sa Outlook, ganyan. Kinonect lang siya gamit tong next time ko na ituturo, sa ibang video ko na lang ituturo kung paano nila kinoconnect. Pero maganda din na malaman nyo. So, ayun. So, dahil may work email address ako pero hindi siya Gmail, hindi lumalabas dito yung option na available sa iba. Kasi pwede ka ding mag-set dito ng out of office. Ayun. Yun sa tanda ko. Tsaka reminder. Ayun. Pero ayun, since hindi work Google account to, hindi siya business email ng Gmail, limited lang nakalabas. Pero pwede ka mamili kung event, task, appointment, schedule. So, let's say, kadalasan naman kasi event lang, di ba? So, kung gusto mo ng more options, kung kunwari marami kang ilalagay. So, kadalasan, nilalagay dito sa add title, yung name ng client mo, katas kung sinong i-meet niya. So, let's say, stick tayo kay Drew. Drew and, pwede naman din ganito. Drew and kung sino yung i-meet niya. Let's say, Sandra. Tapos, ito naman, pwede nyo i-pattern sa ibang events ni client. So, i-review mo din muna yung calendar niya, yung mga existing appointments. So, sabi ko nga, i-pattern nyo. So, kung nakita mo doon, ang nilalagay niya, may kasamang company name. Kasi para malaman nila kung saan galing yung imimit nila, di ba? So, pwede mong ilagay dito. Let's say, taga Slack siya. Si client mo, disenyo. Para din makita ni Sandra kung anong company to, di ba? Kasi for sure, marami din siyang meetings. So, ayan. Lalagay mo dyan, kasi kung anong time. So, make sure lang na time zone to ni client, ha? Kunwari, may kausap ka. Pag
usap kayo sa email na 10 AM, ang ibig sabihin nila 10 AM local time. Kung taga-san sila, hindi nila kino-consider na, "Uy, taga Manila pala 'tong ano ko, kausap ko. So, 10 AM Manila time." Hindi, time nila 'yon. So, 'pag sin puwede mo na lang ilagay dito kung anong time zone. Pero kadalasan naman kasi kung ise-set up mo naman 'to sa calendar ni client, so naka-time zone na niya. Pero kung dito mo sine-set up, make sure lang na either ilagay mo dito na Melbourne time siya, Melbourne time, or i-adjust mo na siya mismo dito na I think wala pang daylight, 'di ba? So, 2 hours lang. Tama. So, kunwari kung 10 AM sa ano, dapat tama ba? 8 AM dito sa Manila. So, dapat i-a-adjust mo siya. Tapos, siyempre lalagay mo yung email address ng guest mo, si Sandra, tsaka nung client mo. Pero kung naka-set up naman 'to sa browser ni client, ang i-a-add mo na lang yung email address ng invitees mo, ni Sandra lang. Tapos, saan sila magmi-meet? So, kung physical place 'to, kailangan, well, better na lalabas siya sa Google Maps. So, let's say, ano ba 'tong sa ano, hanap tayo ng magkikita sila eto, dito na lang sa museum. Ayan. So, maganda yung lalabas siya sa mapa. Yung 'pag tinype mo siya, piliin mo yung address niya sa Google Maps. Tas notification, default na lang. Tas ito naman, calendar dapat 'to ni client. Again, 'pag nag-set up ka. Hindi kasi naka-share sa akin, so walang option. Pero kung sinet up mo 'to gamit account mo, may option na palitan mo 'to kay client, or puwede nga if sa browser ka na ni client, mas maganda. Default visibility, wala naman 'yan. Tas ito naman, kung may mga notes lang, kunwari, gusto niyang ibigay yung number niya, baka magka-issue 'pag nag-meet sila, hindi sila magkakitaan agad. So, puwede mo ilagay dito yung mobile number ni client mo tsaka nung ka-meet niya. Tapos, kung face to face kung online naman 'to, kung Zoom, ilagay mo na dito yung Zoom link. Zoom link na mismo. Tas puwede mo na lang ilagay dito yung meeting ID, tsaka kung may passcode. Pero kadalasan naman hindi naglalagay ng passcode na, well, depende sa setup nila, kayo. So, ayan. Zoom link dito, and then kung Google Meet naman, mas madali na. Ilagay mo na lang. Pero puwede mo ding i-connect yung Zoom. I-install mo lang yung, Zoom na plugin sa Chrome, ito sa web store, para tas i-sign in mo gamit yung Zoom ni client. Hindi ko na ide-demo, basta hanapin mo lang dito yung plugin sa Chrome store. Ayan, so 'pag na-install mo naman na 'yan, a-ask ka niya mag-sign in, i-sign in mo lang gamit yung Zoom niyo, yung Zoom ni client. Tapos lalabas din dito yung plugin ng Zoom. So 'pag yun yung kinlik mo, automatic na siyang magge-generate ng Zoom link lagi. So hindi mo na kailangang mag-login sa Zoom tapos kukunin mo yung link, pupunta mo dito. Tandaan mo lang, yung ibang clients, ang gusto nila pare-pareho ng link. Yung personal meeting room nila, not sure kung familiar kayo. So, pakita ko na lang din. Saan ko ba pwede ipakita? Wait lang, mag-open ako ng Zoom. Hello. So, ayan. So, minsan kasi ang ginagawa ng iba, kailangan dito ka pa mag-schedule ng meeting, tapos ilalagay mo kung kailan yung meeting na yon, tapos kung anong time, tapos kung ano yung pangalan ng meeting, tapos 'pag nag-generate ng link, yun yung ilalagay mo dito. Pero again, kung naka-link na dito yung plugin niyo, tas naka-sign in ka na sa Zoom, automatic na siyang magke-create ng link 'pag kinlik mo yung Zoom button dito. So, hindi mo na kailangan mag-setup ng meeting dito. So, either again, ang gagamitin mo yung link for that meeting, or minsan ang gusto ni client, kasi naka-bookmark sa kanila, ang gusto nila laging ang ilalagay mo lang yung personal room. So, 'pag sinabi nilang personal meeting room lang ang gusto nila, pupunta ka lang mag-sign in ka lang sa Zoom nila, and then meetings, personal room, kunin mo lang yung passcode, copy mo lang 'tong invite, 'tong link, yun ang ilalagay mo.
Tapos kung may passcode, copy mo na lang tong invitation, ganyan. So, ganyan. Ganyan mag-set up kung gusto niya na lagi personal meeting room. Pero, may clients na ganito lagi yung gusto. So, depende sa usapan nyo. Siguro advisor nyo na lang sila kasi ito yung medyo naiinis ako pero matigas yung ulo ng ibang clients. Kapag personal meeting room kasi yung lagi nilang gustong gamitin, tas back to back yung meeting nila, yung next meeting nila, since same link lang siya, pag pumasok yung susunod na kausap niya, magkikita sila nung isa niya pang kausap. So, parang hindi siya professional tingnan. Pero sa ibang client, okay lang sa kanila yun. Pero promise, nakaka-off talaga. Lalo na pag parang papasok ka, biglang, parang nag-run over pala yung previous meeting ng ilang minutes. Tapos may papasok na ibang tao, di ba? Ang awkward. So, pag ganun, pwede mong advisean si client na ano na lang, unique link for each meeting kaysa yung personal meeting room. So, anyway, so, ayan, ganyan kapag online meeting. Yung isa namang type ng meeting is for example, phone. So, kapag over the phone, kadalasan ang ginagawa ko, pwedeng ganyan, call. Para alam niya na call between Drew and Sandra siya or pwedeng ganyan, phone. Tapos dito mo na lang ilagay lahat ng phone number nila. Phone ni Drew or phone ni Sandra or again, tingnan mo yung previous meetings niya kung paano sineset up. Pwedeng lalagay mo Drew to call Sandra. Tapos lagay mo yung mobile number ni Sandra. Pero, just to make sure, lagay mo lang din yung number ng client mo. Para, for example, hindi niya makontak si Sandra, pwede niya kontakin si Drew. For example, kasi biglang may kausap pala si Sandra, di ba, hindi niya ma-reach. At least, pagtapos ng call, pwede niyang tawagan yung client mo. So, para lang safe, lalagay mo yung number nilang dalawa. So, yun. Ayan. Tapos, i-save nyo lang. Alright? Tapos, yung isa pa na kailangang i-discuss is, lagi mo itatanong mo din to sa onboarding call nyo. Na yung meetings niya ba, gusto niya bang nag-a-add ka ng buffer? And kung yung buffer, i-add mo ba sa, gusto niya ba na i-add mo sa lahat, sa all types of meetings or dun lang sa face-to-face meetings? Kadalasan kasi kapag in-person meetings, dun sila mas tumatagal. Mas nag-extend yung minutes. So, yung iba, kung gusto nila mag-a-add ka ng again, nasa usapan niyo 'to ni client, Siyempre maganda na tatanungin mo para alam nila na, uy, alam niya yung ginagawa niya, parang thinking ahead siya, 'di ba? Na ibig sabihin, maglalagay ka lang ng buffer, kunwari, usapan niyo 15 minutes, wag naman 30 minutes, OA. Para hindi siya malilate sa next meeting. Ibig sabihin, ayaw mo lang na may mabook after this meeting. Yung iba kasi na nag-a-ask sila ng buffer para hindi siya super back to back, may at least may pahinga sila or yun nga para lang may buffer, may leeway kunwari mag-extend at least hindi sila malilate sa next meeting nila. So yun. So tandaan niyo lang yan, buffer for each meeting kailangan tanungin niyo si client kung gaano katagal. Kadalasan naman okay na yung 15 minutes, pero tanungin niyo kung for all meetings ba yun, gusto niya na maglagay ka ng buffer or pag mga in-person meetings lang. Ang isa pang kailangan niyong tandaan, pag in-person meetings, syempre kailangan mo i-indicate sa calendar yung travel time. Kasi, of course, ayaw mo na may magbo-book ng meeting sa client mo when your client is not available. Kasi nga, nagta-travel sila, nagko-commute sila, or nagda-drive. So, dapat, kadalasan naman, pag start ng day, galing sila sa bahay nila, 'di ba? So, yon kukunin mo sa client mo, sa onboarding call nyo, yung address ng office niya, address ng bahay niya, mobile number niya. Yun yung mahalaga, yung tatlo. Tapos, syempre, kunwari, alam mo na pupunta sila saan nga ba? Sa museum. Kunwari na lang pupunta siya ng airport. Doon sila magkikita.
sa airport. So, kailangan mong indicate kung ano yung travel time niya. So, 'pag gusto mong kunin yung travel, pupunta ka sa maps.google.com. Ano nga yun, Melb Airport. So, lalagay mo dito yung Melbourne Airport. Tapos, kung ano yung bahay ni client. So, sabihin na lang natin na, maghanap na lang tayo kahit saan dito. Greenville. Kunwari ito. Kailangan ko kasi yung specific address. Ayan. So, 10 minutes lang. 11 minutes. Grabe naman to. Ano ba to? Ayan o, via car. 10 minutes lang naman. So, syempre, parang i-take into consideration mo yung traffic. So, sabihin na natin 20 or 30 minutes. Ayan. Para makita ni client kung kailan niya kailangan umalis. Ayun na, kailangan naka-add na din yung traffic. I-consider mo na yung traffic. Wag naman yung saktuhan yung travel niya. Na nakita mo doon, 20 minutes lang ilalagay mo. Hindi ganon. Kapag travel. Dapat realistic pa din. Kasi nga ayaw mo na may mag-book sa kanya na iba, di ba? Or, yun. Siyempre, kung nag-organize ng meetings niya, kailangan nandito na para pag alam mo, next time may nag-ask ng availability niya, alam mo na hindi siya pwede sa gantong time. Kaya kailangan sakto tama yung pag-aalat mo ng buffer. Importante yan. What else? So, yun naman, pag in-person meetings, dapat lang lagi mong i-Google Map. Tapos, kunwari may next meeting siya dito na in-person, of course, ang ilalagay mo na dito, pagpapalitin mo na yan. So, galing sa Melbourne, ganun kasi dapat eh, Melbourne Airport, tapos, kung saan siya next na pupunta. Syempre, hindi mo na ilalagay na yung bahay niya. Tapos, kasi hindi na siya galing doon eh. Kung saan siya galing last, and then kung saan siya pupunta next. Yun na yung kukunin mo. Kunwari, need niya ulit mag-travel. So, kunwari, doon naman siya pupunta sa, ano bang university? Yan, Uni of Melbourne. Doon. Yun, lagi mo kukunin yung last na location niya. Yun lang yung tandaan nyo. Ano pa bang kailangan yung pag-aralan pag calendar? Sige, yung muna, yung fields, pagkatapos yung booking system. So, events, more options. So, alam niyo na yan. I-add nyo yung title, yung guest. Ito yung time, make sure lang na nakaset sa time zone ni client nyo. And make sure na nagkakaintindihan kayo ng client nyo na kung ano yung time zone. Tandaan nyo lang kasi, syempre, kung US and then Australia din, may iba-iba sila ng states, di ba? So, since malalaking countries yun, magkakaiba sila ng time zone. So, dapat, kunwari, ang Melbourne at Sydney, same sila ng time, pati yung Canberra. So, dapat familiar ka doon. Pero kung ang imi-meet niya taga Perth, dapat sa email pa lang, malinaw kayo na 10 o'clock Sydney time o Melbourne time. I-specify mo na hindi yun Perth time. Kaya minsan, kailangan titignan mo yung email signature ng kausap ng client mo para makita mo kung saan yung location niya. So, pag nakita mo ng taga-ibang state siya, kunwari yung client mo, taga New York, yung isa taga Florida yung imi-meet niya, nakita mo, or hindi ka sure, kung taga saan siya, kailangan mo siyang puntahan sa LinkedIn. Or tingnan mo yung website nila, kung wala sa email signature na address, madalas talaga sa LinkedIn. I-search mo yung pangalan niya sa LinkedIn. Kung hindi ka familiar sa LinkedIn, siya yung Facebook ng business professional. So, again, i-search mo lang yung pangalan niya sa LinkedIn. Wow. Tapos, makikita mo na kung taga saan siya. Tulad nito, makikita mo na yung state niya. Melb. So, same lang. So, okay lang kasi same lang sila ng state. Pero kung magkaiba, sa conversation niyo pa lang, hi, are you available at 8 a.m. Melb time or Sydney time, ganun. Kailangan naka-specify para clear. Kasi, ibig sabihin, ibang oras pala yung sinabi, yung pagkakaalam niya, di ba?
So, yun. And then, location, indicate mo. Ito, kung may parang material silang kailangang i-discuss sa meeting na yon, pwede mong i-attach dito. Yun dun naman siya kadalas ginagamit. Tas mga overview lang. Pero kadalasan wala naman unless may kailangang i-attach or mga passcodes para sa meeting links dito. Dito siya nilalagay. And then, guess, what else? Find a time. So, ito naman kunwari, magre-reschedule ka, hindi natuloy yung meeting, kailangan mong i-reschedule or nagse-set up ka ng meeting, naghahanap ka ng oras kung ano yung maganda, ayan, find a time, ayan, no. Tapos pag nag-click ka, kunwari ito yung bakante, pag kunwari panay meetings yan, nag-click ka ng bakanting time, ayan, malilipat siya, tapos pwede mong i-save, pwede mo din palitan, tapos balik ka dito. Ayan, lalo na pag naka-share sa'yo yung, yung calendar ng lahat ng guests. Ayun, makikita mo dito yung availability nilang lahat. So, ito kadalasan ginagamit kapag nagse-set up ka ng meeting sa iba't ibang tao sa team nyo, tapos naka-share yung calendar. So, makikita mo kung ano yung common available slot ng mga team members. So, pwede kang mag-book ng time kung saan walang meeting. Yun. So, dito yon sa find a time. What else? Ayun, actually ang dali lang talaga ng calendar. Yun lang, kailangan hindi ka mamali. Yung sinabi ko na yun yung tatandaan nyo lang. Yung time, kailangan alam mo kung saan time zone kung taga saang lugar and kung ano yung time zone nung kausap niya. Tapos, dapat aware lang kayo sa daylight savings time. Sa US, meron din nito, tama ba? Or saka Australia, daylight savings time. Iba-iba siya kada 2023 and 2024. Sabihin na natin sa Australia. Tapos, i-ano nyo na lang din kung saan yung US. Kasi nag-a-adjust sila ng oras. So, tandaan nyo, ayan, October 1, magpapalit siya. So, parang magiging 3 hours ulit yung advance ng Sydney and Melbourne sa atin. Parang ganun siya. Tapos, April something, babalik siya sa 2 hours. So, kailangan lang familiar kayo kung anong date siya yung daylight saving times. Nag-start tsaka nag-end. Pero lagi siyang gano'n, I think. Lagi siyang April and October. Yung araw lang di ako sure, pero i-google nyo na lang. Pero ayan, 2023, October 1, daylight saving time, begins, end, end. Kailan siya mag-end sa 2024? April 7, ayan. So, October 1 tsaka April 7, dun siya magpapalit, tandaan nyo na lang. So, from 3 hours, magiging 2 hours ulit yung pagitan. If I'm right. Yeah. Yan. And then, so kadalasan, to help you with parang booking meetings for your client to make it easier, kasi para lang to avoid yung back and forth emails, gumagamit sila ng booking tool. So, yung pinaka-common is Calendly. Siya yung pinaka-popular. And siya lang i-discuss ko kasi, yun nga, siya na yung pinaka-common. Tapos, tulad nga nasabi ko kanina, pag alam nyo na siya, yung ginagamit nila, kung kahit gumamit yung clients nyo ngayon ng ibang tools, halos similar lang siya. Naka-pattern lang siya dun sa pinakasikat sa market, di ba? So, ito siya, calendly.com. So, yan. Pakita natin, ha? Paano ba? Sign up tayo. So, ito naman, parang ang neto, magse-send ka ng booking link sa client, dun sa kausap ng client mo. And then, makikita niya kung ano na yung available slots ni client mo. Pwede na silang mag-book directly ng time. Hindi mo na kailangang sabihin na, this is Drew's available slots for next week. Na Monday, 7. Hindi mo na siya kailangang isa-isahin or insert ganyan. Insert time slots. Kasi, pwedeng isend mo na lang yung link na parang feel free to book a time in his online diary. Parang yun na lang yung pwede mong yun na lang ilalagay mo tapos lagay mo yung link, di ba?
Ayan. So, pwede namang set up later, pero pwede mo nang i-set up dito yung kay client. Siyempre, again, sa usapan niyo pa lang naman 'to, umpisa pa lang ng, sa onboarding call niyo pa lang kailangan tinatanong mo na 'yan, eh. Lahat ng sinasabi ko sana na parang pag-uusapan niyo sa onboarding call nino-note niyo. So, ito din i-note niyo na, tuwing kailan lang siya nag-a-accept ng meetings. Kunwari Monday to Friday ba open siya mag-accept ng meetings, anong times lang siya nag-a-accept ng meetings. Tas yung iba, parang may specific time lang sila na gusto for each type of meeting. For example, coaching client, gusto nila tuwing Monday lang, tapos gantong oras lang, mornings lang, kasi pag tanghali hindi na sila masyado nakapag-isip. So, yung mga gano'n kailangan niyo pag-usapan, kailangan mo itanong kay client na, kung ano yung yun nga, kung anong times lang siya nag-a-accept ng meetings, anong days, do you have parang any requirements for each specific type of meeting, parang siyempre ire-review mo naman kasi 'di ba, bago mag-onboarding call ire-review mo na yung calendars niya and email. So, makikita mo na kung ano yung types ng meetings niya, yung mga sales meetings, tapos meetings with ibang tao or yung mga network lang, yung mga nagbi-build lang siya ng network. 'Pag yung mga gano'n na hindi naman sa hindi importante, pero hindi siya parang high ticket or big ticket item. Kadalasan kasi parang ginagawa lang nila na isang araw sa isang week. So, kailangan pag-usapan niyo kung tuwing kailan mo siya ilalagay sa calendar. Um, so, 'pag nag-set up ka ng Calendly ni client, ayan. So, pwede kang gumawa kapag naka-free plan ka, isang type lang ng meeting yung pwede mong gawin. So, ibig sabihin, isang calendar lang yung available publicly. Ito yung calendar link nun, pwede mong palitan. So, lahat ng types ng meetings, tas ayan makikita niya kung ano yung available sa calendar mo. So, 'di bale naka-link lang din siya dito sa calendar na ginamit mo pang sign up. So, kunwari nag-block ako dito ng meetings, may binook kang meeting sa isang client, meeting with ABC. Dapat ayan, naka-mark siya as busy. Kailan ko nga siya binook? Ay, September 12, but September 12, sorry. 19. Ay, ang aga. Dito naman, 9 a.m. Yan, para pasok dun sa time na inano natin. So, makikita mo, pag nag-block ka ng time dito, tong 10 to 12, hindi na siya available dito, hindi na siya mabobook doon sa public calendar nila. Kaya ito na lang yung ibibigay mo, yung link. Yan. So, useful siya kasi wala nang salitan na ito lang yung times na pwede. Makikita na nila, pwede na nilang tignan hanggang kung saang date yung pwede. So ang tatandaan nyo lang, kapag free plan siya, isa lang yung pwede mong i-type na isa lang yung pwede mong i-set up na meeting. Kaya maganda naman din kumuha ng paid nito kasi I think parang $8 lang siya or $12. Depende kung magbabayad si client yun ng annual or monthly. So parang ano lang yun, 1 hour lang yun ng rate mo, 'di ba? Kung beginner ka. So, pero kung gusto niyang free plan lang, kailangan ang i-set up mo dito kung gaano katagal yung usual meetings niya. So, kung 45 minutes, 30 minutes, or 1 hour. Ayan. So, papalitan mo. Ayan. Palitan mo lang yung pangalan. Kunwari, introduction. Ano ba ito? Paano ba ito i-close? Yun. Intro meeting. Tapos, location, pwede namang, ayan. Pwede namang custom. Pwede na kasi kayo mag-set dito na kunwari kung introduction lang naman, mga first time niyang imi-meet, kung Zoom, kapag
Puwede namang ilagay mo na kasi dito yung link, yung personal meeting, link niya sa Zoom, or puwede ding naka-link lang yung Zoom ta's automatic magke-create ng meeting, unique meeting link, ayan. Ta's Calendly link, puwede mong palitan 'to ng name, so intro. Ta's yung color kung ano yung malapit sa brand ni client, kung nagbabayad ka, I think puwedeng, yun, I think puwede kang mag-set ng sarili mong color, yung malapit sa branding ni client mo. As when can people book this event? So hanggang ilang days yung puwede niyang makita dito, ayan 'no. So puwede mong i-set na parang ayan, yung 2 months ahead lang, hanggang dun lang siya puwedeng mag-book. So 2 months, ayan, 60 days, or puwede mo naman palitan, 'yan depende sa'yo. Kung kunwari kung 6 months, eh, di 180 days. Or eto, indefinitely as in hanggang kailan puwede nilang makita yung buong calendar niya, or 'yan kung specific date lang, kunwari hanggang end of this year lang. Ba't ayaw? Pero ayun, dapat lalabas siya. Anyway, baggy. So, duration, ayan, puwedeng custom, mamili ka na lang. Tapos, how do you want to offer your availability? Use an existing schedule or set custom hours. Ito naman, again, kung magse-set ka ng custom hours, kung may naka-block naman dito, naka-block pa rin siya na lalabas. So, hindi mo kailangan mag-worry. Ito naman kasi maganda, kaya may ganito, kapag naka-paid plan ka, ta's puwede kang mag-setup ng iba't ibang type ng meetings, 'di ba? So, puwedeng kunwari yung kunwari sales meeting, gusto niya Monday, Tuesday lang 'yun. Tapos yung mga team meetings niyo tuwing Fridays lang. So, dito mo lang siya ise-set ng ganitong oras. So, 'yun naman 'yun. Ta's time zone, kailangan lang naka-time zone niya. Ta's eto, puwede yung want to add time before, after your events. Ito parang buffer naman 'to, tulad ng inano natin kanina. So, puwedeng after ng event lang, kung para 'pag nag-ano sila, nag-run over yung meeting ng ilang minutes, may hindi makakapag-book agad yung may ibang meron ng public link niya, ayan. So, puwede kang mag-add ng buffer. Ta's eto, mga standard na 'to, name tsaka email. Within a range, cannot be blank, kaya ayaw niya mag-save, ayun na lang. Ayan, so puwede ka namang mag-add ng new question pero okey na 'to, pero kung gusto mong hingin yung mobile number niya, puwede mong ilagay dito, add a new question. Ayan, phone number. Save and close. Tas yung iba, okey na 'to, kahit wala na kayong babaguhin. Tapos, i-ano niyo lang, make sure na yun na yun, active na siya, ayan, oh. Yes. Yan, kapag yan naka-on siya. Kapag off, ibig sabihin hindi siya available yung link. Ayan, naka-on naman siya. So, yun na yun, madali lang yung Calendly. Tapos, kapag naka-paid ka, pwede mo siyang palitan ng colors, lagyan ng message dito, may option, and then pwede ka din mag-upload ng logo or picture ni client. So, pwede mong lagyan ng sarili niyang branding. Ayan. Tas kadalasan ito din yung ginagamit, kunwari sa website niyo merong book a call, 'yan. So, dito mo na siya ililink sa Calendly, sa public booking diary, or booking link niya. So, ayun lang naman yung sa may calendar, madali lang siya, 'di ba? So, parang yung admin side, email, calendar, travel, ito na yun, na-cover niyo na. Actually, ang medyo tricky lang talaga yung medyo kailangan mong aralin yung website tsaka yung design and yung design madali na yun, social media, website, yun talaga. Kaya ayun, good luck sa VA journey, kayang-kaya yan. Ayun, bibigyan ko kayo ng links, ilalagay ko na lang sa description yung, links kung saan niyo puwede i-download yung mga templates, tapos yung mga decks, yan.
And then yung, yun, yung mga additional resources sa may description na lang ng YouTube channel. Bye.